halos di kakausap, hindi binibigyan pansin, sang ihip ng hangin ang nagbulong ng pag-ibig. Di man narinig, ang puso ko'y sadyang naglalambing, di mo lang napapansin. Ikaw lang ang tanging mahal, asahan sa'yo ay tapat, kahit ano pa man sabihin nila, hindi na magbabago. Pag-ibig ko'y sa'yong sa'yo, pilitin mang limutin ka. Pag-ibig di mag-iiba, ikaw ang tanging mahal na nagbigay kulay sa aking buhay. Saya wala nang papantay, puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-ibig. Dr. Chen, gamot pa rin ba yan ni Charlie? Oo. Hindi ko na nga maintindihan. Kahit anong gawin ko, hindi pa rin siya gumagaling. Hindi epektibo ang mga gamot ko sa kanya. Habang tumatagal, lalong lumalala ang kalagayan niya. Hay. Hayaan mo, mapapagaling mo rin si Charlie. Pumapayat ka na. Puro yan ang ginagawa mo. Ingatan mo sarili mo. Hindi naman. Hindi ako pumapayat. Hindi ba't ayaw mo ang amoy ng gamot na yan? Kung ako sa'yo, huwag ka nang pumunta dito uli. Ano ibig mo sabihin? Ayaw mo na ba akong makita? O baka naman ayaw mo talaga sa akin. Kung ayaw mo sa akin, bakit mo ko tinutulungan? Ganyan ka ba talaga? Teka, hindi dahil sinagip mo ako noon, kargo mo na ako habang buhay. Kahit kailan wala kang karapatang magmalaki sa akin. Kaya kita palitan. Carmen! Tayo na. Sige, tayo na. O ayan, Ayoko na uminom, Carmen. takot ka bang malasing? Ang totoo nga niyan, takot nga akong malasing. Baka kasi kung mapano pa kita. Don Ramon, Bakit? kung gusto mo, doon tayo sa kwarto ko uminom. Totoo ba yan, Carmen? Siyempre Abay, totoo. payag ako. Abay, kung ganun tayo na. Halika. Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi mo ako pwedeng pigilan. At bakit hindi? Para sabihin ko sa'yo, mahina pa ang iyong katawan. Hindi mo yan pwedeng abusuhin. Ano naman sa'yo? Teka, ako pwede mo pakialaman pero ikaw, hindi pwedeng pagsabihan? Hindi naman kaya lugi ako nun? Tama ba? Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na akong pakialaman. Sandali, Carmen. Hindi mo naman kailangan magalit sa kanya. Umalis ka nga dyan. Sige na. Sige, Isa sige. pang makulit. Aalis na ako. Huwag mo siyang paglaruan. Sinong naglalaro sa atin? Ikaw itong niloloko ko. Ang kulit-kulit mo. Sino nagsabing niloloko kita? Kitang-kita naman. Wala kang alam gawin kundi bulahin at lokohin ako, hindi ba? Ang gusto mo talaga ay si Mingyu. Hindi talaga ako laman ng puso mo. Wala kang pakialam sa akin. Hindi ba totoo naman? Aminin mo na kasi sa akin. Kaibigan kita. Inaalala kong iyong kalagayan. At ano pa? Gusto ko rin ang iyong pagkatao. At ano pa? Pero si Mingyu ang laman ng puso ko. Kung ganon, huwag mo na akong pakikialaman. At ganon din ako. No, Carmen. Tayo na sa kwarto mo. Halika na't mag-inom na tayong dalawa. Ayon sa nakausap ko, sila Don Salvador ay papunta sa talon ng Wu Yinlong. Sa Wu Yinlong nakatago ang kayamanan. Paano nila nalaman yon? Ang akala ko ba na wala nila ang susi? Isa lang ang ibig sabihin nun. Nasa kamay pa rin nilang susi. At ang pagkakasakit ni Charlie ay isa lamang palabas para mahulog tayo sa kanilang bitag. Pero Justine, hindi pa ito ang tamang panahon para mabuksan ang kuweba. Kaya ay posibleng makuha nilang laman nun. Matalino at mautak si Don Salvador. Makakagawa siya ng paraan. Kung ganun, unahan natin sila. Tapusin natin silang lahat. Tayo na. Tama. Sandali lang. Kung gagawa tayo ng aksyon ngayon,
Tsak na mapapahamak tayo. Malakas si Don Salvador. Hindi natin siya kayang labanan. Anong balak mong gawin? Ang gawin natin, maghati tayo sa 4 na grupo. Kayong 3 kumuha kayo ng mga kasamahan. Magkanya-kanya tayo ng lakad at sundan sila. Sabay-sabay natin silang atakihin. Nang sa ganon, madali silang matalo. Sige, gawin natin yan. Halina kayo. Ano na ngayon, Justin? Kung talagang may traitor sa 3 general na kasama natin, tsak alam niya kung nasaan ang kalaban. Siguradong mauuna siya para subukan kung totoo ang susi na kanyang ninakaw. Dito siya dadaan dahil ito lang ang daan patungo sa talo ng Wuyin. Sigurado ako dyan. Sana tama ka. Huwag kang mag-alala. Bakit kaya wala pa sila? Hindi kaya nagkamali ka lang sa iyong hinala? Konting panahon na lang. Paano kung walang dumating? Anong gagawin natin? Kung hindi sila darating, ang grupo ni Don Salvador ang aabangan natin. Hindi kaya naghihintay tayo sa wala? Paano kung hindi rin sila dumating? Paano na ang ama ko? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa kanya. Malakas siya. Okay? Ngayon ko lang ito sasabihin. Nung iniwan ko ang ama, mahina siya at hindi makatayo. Kahit bumangon sa kama, di niya magawa. Ganun ba kalala ang lagay niya? Nung bata pa ako, para sa akin, isa siyang higante. Napakatibay niya. Hindi siya matinag ng kahit na sino. Pero ngayon, mahina na siya. Kitang-kita na ang katandaan ng ama ko. Bilang na ang araw niya. Lahat tayo mamamatay. Una-unahan lang. Kaya hindi ka dapat malungkot. Lahat ng tao dadaan dyan. Lahat ng nilalang ay babalik sa Alcabok. Ayoko. Hindi ako papayag na mawala ang aking ama. Gagawa ako ng paraan. Kailangan ko mabawi ang susi para makuha ang gamot niya. Teka, Jenny. Pangako sa'yo, habang magkasama tayo, tutulungan kita mabawi ang susi. Bakit, Justin? Wala ito. Wala sa kanilang traidor dahil magkakasama sila. Mali ang hinala ko, Jenny. Paano na, Justin? Wala pala sa kanila ang susi. Kung gano'n na kay Don Salvador nga, paano na yan? Bumalik na tayo, Jenny. At paghandaan ang susunod na hakbang. Gagawa pa tayo ng rason sa kanila. Tayo na. Ay anak, bakit ka bumangon? Maayos ka na ba? Ayos na ako. Pagising ko kanina, hindi lang ako maayos, kundi malakas pa. Huwag ka Ano? masyado malikot, Charlie. Baka Halika nga. mabinat ka. Umupo Ano ka. ba? Magaling na ako. Tsaka, tamang sinabi mo sa akin. Gagaling ako sa gamot na binigay mo sa akin kagabi. Mabuti naman. Salamat at magaling ka na.
Teka, mainam pala sa'yo ang gamot na yon. Kailangan pa natin kumuha niyan para tuluyan ka pang gumaling. Kahit maganda ang pakiramdam ni Charlie ngayon, hindi pa nawawala ang lason sa katawan niya. Kaya hindi pa siya lubusang magaling, kaya kailangan pa rin niyang uminom ng gamot at magpahinga. Teka, iinumin ko ang gamot pero ayoko na magpahinga. Mas gusto ko yata lumabas at mamasyal. Ang kailangan ko ngayon ay konting ehersisyo. Hindi yun pwede. Teka, bakit naman hindi po pwede? Hindi ba't ikaw mismo nagsabi sa akin? Ipapasyal mo ko pag magaling na ako? Oo nga, sinabi ko yun, pero... Huwag ka nang umangal dyan. Tayo na lumabas at ipasyal mo ko. Ang ganda naman. Sana ganito palagi ang panahon. Sana hindi na tuloy ang lumubog ang araw. Kung hindi lulubog ang araw, paano ng gabi? Kahit na. Maganda pa rin ang paglubog ng araw. Kahit sandali lang ito. Dahil lahat ng magagandang bagay, panandalian lang. Ang importante, nakita natin yan. At maalala natin to dito sa ating puso. Mas maganda, di ba? Hindi, ayoko. Ayokong nasa puso ko lang. Mas gusto kong makita ang kagandahan nito habang buhay. Bakit naman? Wala lang. Ayoko lang pakawalan ng paglubog ng araw. Talaga? Pero Camille, araw-araw mo naman makikita ang paglubog ng araw ah. Pero ngayon ko lang nakita yan, nung magkasama tayong dalawa. Kung gusto mo, araw-araw kitang sasamahan. Sana palagi tayong ganito kasaya habang buhay. Sana nga, Charlie. Bakit ganyan ka ako magsalita? Ewan ko, pakiramdam ko kasi. Lahat ng bagay na maganda, hindi nagtatagal. Hindi yan totoo. Mali ka. Marami na tayong pinagdaanan na mas mahirap pa. Kaya huwag kang mag-alala. Mas maganda ang darating na hinaharap. Hmm? O sige na, magkumot ka. Ha? Teka nga, patutulog na naman. Pwede bang mamaya na lang? Maghapon ka nang namasyal, kaya huwag kang magreklamo dyan. Hindi ka pwede mapagod dahil kagagaling mo lang. Sige, matulog ka na. Talagang nakakapagtaka. Matagal mo nang iniinom ang gamot na yon. Pero ngayon ka lang gumaling. Parang imposible yatang mangyari yun. Dr. Chan, kung may sasabihin ka, bukas na lang. Kailangan mo na magpahinga ngayon, Charlie. Kung gusto mo, bukas na lang ulit tayo mamasyal. Oo, sige na nga. Pagbibigyan kita ngayon. Pero sa susunod, hindi na pwede ang gusto mo. Huwag ka nang magreklamo dyan. Ang lahat ng ito ay para sa'yo. Kaya kung ako, magpapahinga ka na. Buti pa siya may nagmamahal. Ang tanga-tanga ko talaga. Marami naman siya may gusto sa akin. Bakit siya pa? Kamahalan. Bakit ka ganyan? Tama na yan. Hindi ka dapat umiinom. Teka, tama na yan. Hindi mo na kaya. Akin na. Huwag ka makialam. Pero Tungkol kamahalan. sa mingyo mo. Pabayaan mo ako. Hindi ko na po kaya. Ayoko na. Hindi pwede. Nasa atin ang pagkakataon. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Ako dapat ang masusunod sa atin. Naiintindihan mo ba?
pumasok ka na. Opo. Magandang gabi. Dr. Chan, ikaw pala. Narinig ko na parang nagtatalo kayo ni Camille. May problema ba? Wala naman. Napagsabihan ko lang. Kung sa bagay, para mo na rin siyang anak. Walang masama kung nagawa mo yan. Bakit mo nga pala siya pinapagalitan? Alam mo kasi, nakikita ko sa kanya ang aking anak. Kaya nga, pinangangalagaan ko siya. Nang dahil kasi kay Charlie, napabayaan na niya pati ang kanyang sarili. Malaki ang pinayat niya ngayon. Baka magkasakit ng batang yon. Ganyan ang kabataan ngayon. Wala tayong magagawa dyan. Marami na rin kasing pinagdaanan ng dalawang yun. Kaya hindi maiwasang mag-alala siya. Pansamantala lamang yun. Alam ko yan. Dumaan din ako dyan. Maiba tayo. Nag-aalala ako sa Heaven's Gate. Paano kaya kung bigla na lang nila tayong lusubin dito? Dapat tayo maging handa. Dahil nakasalalay sa atin ang tagumpay. Tama ka dyan. Hindi tayo dapat magpabaya. Isa kang pinunong maaasahan. Salamat sa iyong tiwala. Teka nga. Saan mo ba nakuha yung hawak mong yan? Ito? Napulot ko ito kanina. Hindi ito akin. Ganun ba? Dr. Chan, mahamog na. Sa loob na lang tayo mag-usap. Tayo na. Sige. Dr. Chan, bakit pa ganyan uli si Charlie? Bakit pa babalik-balik ang sakit niya, ha? Maayos na siya, di ba? Hindi ko rin alam. Kahapon naman umayos na rin ang lagay niya. Nakakapagtakang lumala uli siya. Talaga? Wala akong nakikitang rason para hindi siya gumaling. Ano nang gagawin natin? Ay, wala Bianca. Ha? Bakit wala? Paano kung mamatay siya? Hindi ko sinabing walang paraan. Pero kailangan ko mamitas ng mga dahon sa bundok para sa kanya. Sasama po ako. Sasama rin kami. Pati ako sasama. Kami na lang. Delikado sa labas. Makabubuting isa sa atin na maiwan dito at bantayan si Charlie. Kami na lang aalis. Dito ka muna. Sige. Sige, tayo na. Mag-iingat ka dyan, Gary. Ingat ka, Gary. Ito na. Nakumpleto na rin natin sa wakas sa mga halaman. Umuwi na tayo. Tayo na. Dr. Chan, kung kumpleto na yan, may pag-asa na si Charlie. Oo, sigurado akong gagaling na siya. Mabuti na lang at nakuha natin lahat. Kailangan nating bumalik na sa bahay dahil delikado dito. Tayo na. Sige. May dumarating! Manda kayo! Sugod!
Kailangan madala kay Charlie ang mga gamot. Kailangan. Hindi ako maaaring mabigo. Lalaban ako. Nasaan siya? Ayun siya! Bilis! Camille. Camille. Charlie. Charlie. Hintayin mo ako, mahal ko. Camille. Dr. Chan! Dr. Chan! Dr. Chan! Nasaan ka? Sumagot ka! Camille! Nandito ako! Camille! 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 Ha? Camille! Mabuti naman! Dr. Chan, paano ka napunta dyan? Nahulog ka ba? Hindi, nagtago ako dito, Camille. Naalala ko ito dahil dito namin nakuha sila Gary at Bianca noon. Magandang tagawan ito, kaya nga lang hindi na ako makalabas. Kaya tulungan mo na ako, pwede? Kasi nangangalay na ako eh. Tutulungan kita. Sandali lang, Dr. Chan. Hahanap ako ng lubid. Babalikan kita, ha? Sige, bilisan mo lang ha, at hindi ko na kaya. Oo. Camille, ikaw na ba yan? Ha? Anong gagawin mo? Wag! Dr. Chan! Dr. Chan! Ano ba nangyari sa inyo? Dr. Chan, gumising ka! Dr. Chan! Dr. Chan! Tinamaan siya ng malaking bato sa ulo. Mabuti na lang at malambot ang lupang binagsakan niya. Nasalo nito ang persa ng bigat ng bato. Himala at nabuhay siya.
Mamamatay po ba siya? Hindi ko alam. Pero delikado ito. Ang magagawa ko lang sa ngayon, Gary, ay bigyan siya ng kaunting lunas. Camille, gusto mo kwentuhan kita? Isang araw may isang mama, mangangaso siya. Kasama ang aso niya, nakasakay sa kabayo. Naghanap sila na mahuhuli. Hapon na, pero wala pa ring huli ang kawawang mangangaso. Kaya naisipan na niyang patakbuhin na matuli ng kanyang kabayo paakyat ng bundok. Habang tumatakbo, nagulat siya. Sabi ng kabayo sa kanya, pagod na ako. Sa takot niya, kinuha niya ang aso at tumakbo sila. Dahil sa sobrang pagkabigla at pagod, nagpahinga sila sa ilalim ng isang puno. Habang nagpapahinga sila, biglang lumingon ang aso sa kanya at sinabing natakot talaga ako kanina. Akalain mong yung kabayo mo nakakapagsalita pala? Buti natawa ka. Akala ko hindi na. Bakit na naman? Kung hindi na nakakatawa, magkikwento ako ng iba. Noong araw, merong isang... Tama na, Charlie. Kasalanan ko ang lahat. Kung nakabalik lang ako ng maaga, hindi sana nasaktan si Dr. Chan. Tahan na. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko. Nadamay tuloy siya. Kasalanan ko talaga lahat. Huwag ka na umiyak. Maaari ba? Nang dahil sa akin, inalay mo buhay mo kay Dr. Chan. Kaya wala kang kasalanan. Talaga? Hindi ka nagagalit sa akin? Kahit meron akong nagawang mali, hindi mo ako sisisihin. Ang importante, narito ka sa aking tabi. Kahit ano, tatanggapin ko. Paano kung niloloko lang pala kita? Wala sa akin yun. Paano kung saktan kita? Wala pa rin sa akin yun. Paano kung... Wala akong pakialam. Ang importante, kasama kita. Dahil sa sinabi mong yan, panatag na ako. O, ayan. Iinumin ko na. Gawa na ba ang gamot ni Dr. Chan? Sandali na lang to. Kamahalan, kumusta ka na? Hindi naman ako ang nasaktan. Bakit mo na itanong yan? Huwag kang mag-alala. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Gagaling si Dr. Chan. Hindi ako nag-aalala. Saka hindi kami magkaano-ano nun. Wala akong pakialam sa kanya. Bakit hindi mo pa aminin? Mahal mo siya. Huwag mong ulitin ang pagkakamali ko. May pagkakataon pa para magbago ang lahat. Hindi ako ang problema. Kapag magkasama kami, iba ang nakikita niya. Pinipilit niya ako maging si Mingyu. Kung ayaw niya sa akin, ayoko na rin lalo sa kanya. Bahala na siya. Naku, kamahalan, huwag ka nang magalit. Tama na. Kung sa bagay, hindi na babagay sa'yo si Dr. Chan. Kung ayaw niya, hayaan niyo siya. Maghanap na lang siya ng ibang babaeng mamahalin niya. Huwag na kayong magalit. Tama na.
Gary! Pabayaan mo na! Gary! Napakagaling niya. Di siya ordinaryong nilalang. Gary, Nasaktan ka! May sakit din si Dr. Chan. Sinong tutulong sa atin? Walang ano naman ito, Bianca. Kaya ko ito. Pahinga lang ang kailangan ko. Gary! Gary! Ang galing na niya. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang kung fu. Dapat na siyang mawala sa aking landas. Magiging palakid siya sa akin. Nasaan na yun? Ito siguro. Ano kayang gamot ang pwede kay Gary? Julian, bulaklak na lila at asul. Kahawig ito ng lotus. Sufang, kulay dilaw. Matamis ang lasa, para sa dugo. Chinchi, isang lason, nakakapagkumpulsyon. Manginginig ang buong katawan at maaaring ikamatay. Uminom ka na. Ano nangyari? Bakit parang maputla ka? Hindi naman. Parang pagod lang siguro. Sige na, uminom ka na. Anong lasa? Mapait ba? Kasing lasa nun ang ginawa ni Dr. Chan. Pero sa tingin ko mas masarap ito at mas mabisa. Paano mo nagawa? Mabuti naman. Hindi na sayang ang hirap ko. Ilang beses kong sinubukan yan. Ano ka mo? Ilang beses? Ang totoo niyan. Bianca! 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 Gumising ka! Maupo ka. Anong ginawa mo? Sabihin mo ang totoo. Ano ba nangyari? Kasi, delikadong lagay mo. At may sakit si Dr. Chan. Kaya naisipan kong ako lang ang gagawa ng gamot. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Kaya tinikman ko ng lahat. Tinikman mo? Oo. Paano kung laso ng mga yun? Di napahama ka ng dahil sa akin. Isa pa, kahit maganda ang intensyon mo, hindi mo dapat ginawa yun. Dahil lalo akong mag-aalala. Ayoko makitang may sakit ka. Hindi ko makakayang mawawala ka. Ginawa ko lang ang inaakala kong tama. Hindi naman ako doktor. Wala naman akong alam. Wala naman tutulong sa akin. Akala mo ba Sige, hindi ko tama na. natakot? Inaalala na kita. Ayoko masaktan ka. Alam ko na ayaw mong may mangyari sa akin. Ganun din ako sa'yo. Kaya kung maaari lang,
Mag-ingat ka. Huwag mo na itong ulitin ha. Paliwanag ba? Mahal kasi kita. Ngayon na dapat mabuksan yun. Dahil kung hindi, 1 taon pa uli ang hihintayin natin para mabuksan ang kayamanan. Wala tayong magagawa. Kung wala sa atin ang susi. Paano na ngayon? Lagot na. Paano na ang kamahalan? Bahala na. Hayaan mo. Alam kong hindi naman siya mapapahamak. Matibay ang kamahalan. Hindi yan totoo, Bianca. Paniniwala mo yun. Iba na kami. May tiwala kami sa kanya. Bianca, pag-isipan niyo mabuti ang pinapasok ng dalawa. Delikado ron. Baka mapahamak na kayo sa gagawin niyo. Hindi ka magwawagi dahil ang kasamaan mo ay may hangganan. Wala akong kasalanan. Pinilit lang ako. Hindi ako ang nagplano nun. Maniwala kayo lahat sa akin. Nagsasabi ako sa inyo ng totoo. Ama! Na nagbigay kulay sa aking buhay. Ama! Wala nang Panginoon. Puso ko man ay nalulunod na sa lalim ng aking pag-iisip. Hanggang sa sagip sa puso kong nabihag mo na. Papa! 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 Huwag mo ako iwan! Papa! Papa! Charlie, ang tapang mo para harapin ako. Pero pagbibigyan ko pa rin ang iyong kahilingan. Yun naman ang gusto ko. Ang mabigyan ng pagkakataon na labanan ka. Tignan natin kung hanggang saan ka. Matalas ang dila mo, bata. Pagsisisihan mo yan. Kaya humanda ka. Hindi na magbabago pag